Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So po munang batiin si Luisa, Mavic, Teofila, Liza, Melinda, Joanna, Edith, Joanne, Ryan at sa bawat isa po sa inyo na sumusubaybay dito po sa ating channel. Now, tuloy po natin yung ating series patungkol po sa Grow in the Grace. I hope tayo po ay mas lalong lumalalim sa pagkakaunawa ng biyaya ng Diyos. Now, dito po sa devotion natin na ito, medyo theological po, medyo malalimang usapan para po tayo magseseminaryo dito sa devotion natin na ito. At maganda po ito kasi po mas lalo po tayong lalalim sa pagkakaunawa ng biyaya ng Diyos. Now, mahirap pong unawain yung grace kung hindi natin maunawaan yung law. Mahirap pong unawain ng New Testament kung hindi po natin maunawaan ng Old Testament. Kaya po, dito sa devotion natin, uunawain natin ano yung connection ng Old Testament sa New Testament. Ano yung connection ng law tsaka yung grace. Now, yung talata po na ating pag-aaralan magmumula po sa John chapter 1 verse 16 and 17. Ikapit po nating mabuti yung ating mga kamay sa ating mga upuan, no? Kung tayo nakaupo ngayon. At hingin natin yung biyaya ng Diyos, no? Talagang we need to focus on this. Hingin natin yung gabay ng Santong Espiritu at maunawaan natin ito. So, let's brace ourselves sa talakayan natin ngayong umaga. Devotion lang po ito pero medyo may kalaliman. At ihanda po natin yung ating mga sarili. Sabi po rito, John chapter 1 verse 16 and 17. Out of His fullness, mula sa kapuspusan ng ating Panginoong Jesucristo, we have all received grace in place of grace already given. Sa Panginoong Jesucristo, yung biyaya ng Diyos, patong-patong na biyaya yung tinatamasa natin, no? So, we receive grace in place of grace already given. For the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. Sa Tagalog po, at mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Magkakasunod, patong-patong na biyaya ang tinatanggap natin mula sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sapagat ibinigay sa pamamagitan ni Moses ang kautusan. Ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Now, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, the law of God through Moses condemns. Now, para po sa mga bago sa atin, no, hindi pa masyadong naunawaan yung Biblia, yung Bible po, nahati po yan sa dalawa, sa Old Testament at sa New Testament. Dito po sa Old Testament, makikita natin dito yung law of God. Mga kautusan ng Diyos, lalo na yung law of Moses or law of God given through Moses. Tapos sa New Testament po, dito naman natin makikita yung biyaya ng Diyos na nananagana mula sa Panginoong Jesucristo. So, umpisahan po natin doon sa Old Testament, yung law of God. So, the law of God through Moses condemns. Pag sinabi pong condemns, ito yung hinahatulan ka. No? Isipin niyo po, nandun tayo sa Korte Suprema ng Diyos, nakarap sa Kanya, andyan yung kautusan. Ang tanong, nilabag mo ba ang kautusan ng Diyos? Nilabag mo ba ang standard ng Diyos? At kapag binabasa po natin yung Old Testament, makikita natin yung standard ng Diyos. At lahat po ng makikita natin dito, malalaman, marirealize na lang natin na tayo pala ay sumusuway sa standard ng Diyos. Hindi pala tayo makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos sapagkat lahat tayo ay makasalanan. Base sa standard ng Diyos, lahat tayo hindi nakapasa. Base sa standard ng Diyos, lahat tayo makasalanan. So sa harapan ng Diyos, sa kanyang Korte Suprema, guilty tayong lahat. Base sa kautusan, sa law, sa Old Testament, sa law of God. Para po mas mabilis maunawaan, yung law, yung kautusan, o tinatawag nilang kautusan ni Moses, or kautusan ng Diyos na binigay kay Moses, para po yung salamin. No? Makikita natin yung sarili natin habang binabasa natin, para tayong nananalamin. Alam niyo po yung mga hayop sa kagubatan, no? Hindi nila nakikita yung sarili nila, no? Maliban na lang sa reflection sa tubig. Pero most of the time, unaware sila ng itsura nila. No? Hindi nila alam kung ano itsura nila. Maliban na lang na bigyan mo ng salamin na malinaw talaga nakikita nila yung sarili nila. Kaya makikita niyo sa mga videos, no? Pag nakita ng hayop yung kanyang sarili, nagugulat talaga eh. Biglang nagugulantang, ganito pala itsura ko, no? So, para tayong mga unggoy, magdininig sa salamin, unggoy pala ako, no? Kung meron kang katabi ngayon, sabihin mo, mukha kang unggoy, no?
Ibig sabihin, hindi ka maganda. Hindi ka pogi sa harapan ng Diyos. Unggoy ka sa harapan ng Diyos. Hindi ka nakapasa sa standard ng Diyos. Na pangit pala tayo sa paningin ng Diyos. Kaya pag nagbabasa tayo ng kautusan, nakikita natin yung ating sarili na ang dami pala nating nilalabag na kautusan ng Diyos. Kaya pag harap natin sa Korte Suprema ng Diyos, guilty as charged, ang dapat nating tanggapin mula sa Diyos ay hindi pag-ibig, hindi biyaya, kundi kaparusahan. Kasi base doon sa kautusan sa Old Testament, nakikita natin hindi pala tayo banal, hindi tayo malinis, kundi marumi at makasalanan sa harapan ng Diyos. At dahil po doon, sinasabi po rito sa Romans chapter 11 verse 32, sapagkat kinulong ng Diyos ang lahat sa pagsuway. So, gamit yung kautusan, parang rehas yan kulungan. Nandun tayo sa loob Nakikita natin yung kautusan ng Diyos, hindi natin masunod-sunod. Kaya nagiging alipin tayo sa kasalanan, nagiging aware tayo sa kasalanan natin. Nakatanakala sa pagsuway. So, kinulong tayo ng Diyos sa kautusan, yung Old Testament, para maipakita sa atin na makasalanan tayo. Guilty tayo at karapat-dapat tumanggap ng kaparusahan sa Diyos. Sapagkat kinulong ng Diyos ang lahat sa pagsuway. Ibig sabihin, pag tinitingnan natin yung Old Testament, nakita natin yung law of God, yung standard ng Diyos, nakikita natin masuwayan pala tayo. Tingnan po natin sa isa pang talata sa Romans, Romans chapter 3 verse 19 to 20. Sabi po rito, alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahilan ang sinuman. Wala tayong maidahilan sa harapan ng Diyos, wala tayong excuse. At dahil dito'y mananagot ang lahat sa Diyos. Bakit? Alam natin na makasalanan tayo, mananagot tayo sa Korte Suprema ng Diyos. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Bakit? Pag tinitingnan natin yung Old Testament, yung kautusan ng Diyos, yung standard ng Diyos, lahat tayo sumusuway sa Kanya. At hindi tayo mapapawalang sala sa Korte Suprema ng Diyos. Talagang guilty tayo, mapapahamak, kalunos-lunos ang ating sasapitin. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. That's the role of the law. Yung Old Testament, ang layunin ng Old Testament, nung wala pa yung New Testament, i-prepare yung mga tao para sa pagdating ng Messiah. I-prepare yung mga tao para sa pagdating ng biyaya ng Diyos. Kaya dito sa Old Testament, condemnation talagang kaparusahan ang tatanggapin natin. Ipinapaalam sa atin ng law of God na tayo yung mga makasalanan. Dahil doon, point number 2, the grace of God through Jesus justifies. Yung Old Testament po, yung law sa Old Testament, inihahanda tayo sa pagdating ng grace. Yung Old Testament, inihahanda tayo sa New Testament. Yung batas, kautusan ng Diyos, inihanda tayo sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Nakakulong tayong lahat sa kasalanan sa pagsuway upang hanapin natin ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoong Jesucristo para makita natin sa ating mga sarili, hindi tayo maliligtas ng sarili nating mga gawa o pagpapakabuti sapagkat walang napapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Tayo napapawalang sala sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na nag-uumapaw sa Panginoong Jesucristo na namatay doon sa krus sa ikapapatawid ng ating mga kasalanan. Amen po ba? Amen. So the grace of God through Jesus justifies. Justification, ibig sabihin po, pinapawalang sala tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya nag-uumapaw sa Panginoong Jesucristo. Balikan po natin yung ating talata ngayong umaga. For the law was given through Moses. Anong ginagawa ng law? Ipaalam sa atin na makasalanan tayo, nahahatulan tayo ng Diyos. But grace and truth came through Jesus Christ. Ang biyaya ay inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo sa New Testament. Ang law, preparation yan. Ihanda tayo na kailangan natin tagapagligtas sa kahatulan ng Diyos. At ang pagliligtas na yon ay dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Point number 3. The goal of the grace of God is Christ-likeness. Kaya po tayo tumanggap ng kaligtasan, kaya po tayo tumanggap ng biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Hindi upang maligtas tayo, that's it. We are saved to become like Jesus Christ. Kaya ang biyaya ng pagliligtas ng Diyos sa atin ay upang gawin tayong kahalintulad ng Panginoong Jesucristo. Someday we will become perfect just as we are perfect right now in the eyes of God.
because we are washed by the blood of the Lord Jesus Christ. Napakaganda po ng Bible, no? Napakaganda ng biyaya na nagmumula sa Panginoong Jesucristo nung namatay siya doon sa krus. Hinugasan tayo ng sarili niyang dugo upang sa Korte Suprema ng Diyos ay tayo ay justified, ipinawalang sala sapagkat tayo hinugasan na ng dugo ng Panginoong Jesucristo. That's the grace of God. And the goal of the grace of God is to transform us. Kaya hindi natin pwedeng abusuhin ang biyaya ng Diyos. Dapat nababago tayo araw-araw. Ang goal ng grace of God, ang layunin ng grace of God, ng biyaya ng Diyos sa atin, ay iligtas tayo at baguhin tayo araw-araw hanggang sa someday maging katulad natin ng Panginoong Jesucristo. Perfect just as He is perfect. Application po. Number 1, study the law to know who we are. Pag-aralin po natin ang kautusan ng Diyos para maunawaan nating mabuti kung sino talaga tayo, mga taong makasalanan, nakakulong sa pagsuway, nakakulong at alipin ng kasalanan. Upang sa pamamagitan ng kautusan, tayo ay maghanap ng kaligtasan na nagmumula sa Panginoong Jesucristo upang hanapin natin ang kabanalan ng Panginoong Jesucristo. Sabi nga po ni Apostol Pablo, yung kautusan, tutor, tagapagturo, tinuturo tayo nito kay Kristo. Sinasabi ng kautusan na hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng pagpapakabuti. Salvation is not by works. Tutor lang ako. Doon ka tumakbo kay Kristo. Point number 2, run to grace to be who Jesus is. Tumakbo tayo sa biyaya ng Diyos, ang biyaya ng pagliligtas, kagandahang loob ng Diyos, upang tayo maging katulad ng Panginoong Jesucristo. Pinawalang sala tayo ng Diyos bagamat tayo makasalanan. Sa harapan ng Diyos, justified, walang bahid ng kasalanan, upang maging katulad ng Panginoong Jesucristo. Point number 3, pursue Christ-likeness. Kung meron man tayong papangarapin, ang pangarapin natin hindi maging katulad ng mga idolo, artista, celebrities na mamayagpag sa mga social media. Ang i-aspire natin, ang i-pursue natin, maging katulad ng Panginoong Jesucristo kasi yun ang plano ng Diyos sa atin. Tinamasa natin yung biyaya ng Diyos upang tayo maging katulad ng Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo namatay doon sa krus, hindi para lamang iligtas tayo, kundi tayo'y gawing kahalintulad ng Panginoong Jesucristo, kasing banal ng Panginoong Jesucristo, perfect just like Jesus. At yun po ang gusto ng Diyos sa atin. That's why we have to pursue Christ-likeness. Kung meron ba po tayong papangarapin mga kapatid, ang pangarapin natin maging katulad ng Panginoong Jesucristo at simulan na natin ngayon. Speak like Jesus. Talk like Him. Act like Him. Aspire to be Christ-like in all the things we do, in all the in everything we say. Dapat nagiging kalintulad ng sa Panginoong Jesucristo. Para po sa ating discussion, para po mas lalong lumalim tayo, no? Kasi we only have 15 minutes sa mga devotions natin, pero sa discussion natin, in your own words, in your own studies of the Bible, what is the connection between law and grace? Between the Old Testament and the New Testament? Pag-usapan natin yan, no? Anong connection ng law? Bakit may law? Bakit may grace? And number 2, why is Christ-likeness the goal of grace? Bakit ang pagiging katulad ng Panginoong Jesucristo ang goal ng biyaya ng pagliligtas sa atin? Bakit ba tayo niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob ng kanyang biyaya? What is the goal? Again, yung goal po niyan ay Christ-likeness. Pero patuloy po nating i-discuss po ito sa ating mga discussion groups. At kung wala po kayong kadiskusyon, meron po tayo niyan 8 p.m. Philippine time. Nasa website po natin yon, nandito rin sa comment section right below this video. Para mas lalo po tayong lumalim sa pagkakaunawa ng mga pinag-aaralan po natin. Now, para naman po sa ating panalangin, kausapin natin si Lord right now. Sabi natin, Father, thank you for giving the law, which reveals to me the depth of my sinfulness and my desperate need for salvation. Salamat may kautusan. Nakikita ko yung sarili ko, makasalanan. Desperado na iligtas ninyo. Bago ako humarap sa inyong Korte Suprema, tinanggap ko na ang Panginoong Jesucristo, nagsuko na ako ng buhay sa Kanya, kinilala ko na yung pagkamatay niya doon sa krus, ay kapapatawad na aking kasalanan, at ako ay pinawalang sala na para pagharap ko sa Korte Suprema ng Diyos, justified.
malinis sa harapan ng Diyos. Lord, thank you for that grace. Through the law, you have bound me to disobedience, only to set me free by grace through Jesus. Thank you for giving Jesus, through whom your abundant grace overflows. I run to Jesus to receive mercy and grace. Please, Lord, change me every day to become more like Jesus. Make me holy. Purify me. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion na ito. Ngayong umaga si Brother Marlon. Maraming salamat sa iyo kapatid. Patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon. At kung meron po ay natutunan sa devotion na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.